program, gaano po ba kaagresibo itong magiging programa na ito? Ano po ang timeline? And when can we start seeing yung mga first buildings? Okay, una sa lahat, kahapon po tayo nagkaroon ng Metro Council meeting kung saan dumalo po si Secretary Benher Abalos ng DLG, si Secretary Jerry Acosar po ng DSUD o yung Department of Socialized Housing and Urban. Nandito po si NHA General Manager Joe Bentay, MMDA Chairman Don Artes, ang inyong lingkod po, at mga kapwa Metro Manila Mayor. So nag-present po si Secretary Acosar ng programa nga ho na tinatawag nating 4PH o yung pambansang pabahay para sa Pilipino program, isang flagship project po ni Pangulong Marcos, kung saan pwede ho tayong makipag-ugnayan sa DSUD upang ang mga lupa sa ating lungsod na pag-aari ng gobyerno ay matayuan ng pabahay. So ito ho ang gist ho ng program, and one of the discussions really yesterday was to slowly Mayor? decent housing units. Mayor, we're losing you a bit. Ano po, if you will please, medyo transfer lang po ng ilang feet para... Okay, yan, hello? Yan. Hello? Sige po. Yan. Please go ahead, sir. Opo. Mayor? Napuputol. Oo, medyo napuputol. nawawala. Let's try to reconnect ulit yung line natin with Sige. Mayor. Mayor, can you try again, please? Yan. Medyo ano pa rin we're po. really losing it. Kasi Hazy. maganda to, partner, para malaman natin, no, sino yung mga eligible na mga pamilyang Pilipino na maaaring makapag-avail nitong pambansang pabahay program. Ilan sa mga lugar sa Metro Manila yung maaari nilang paglagakan, tama ba yun? Paglipatan o yung tutatayuan ng mga housing project nitong ating pambansang pabahay program? Are you familiar with Bliss? Oo, yung dyan sa may... Pag-asa. Yun. Pag-asa, meron din yata doon sa may Guadalupe. Oo. Yun ang magandang nung panahon ni yun, Marcos Sr. yata. Oo, di ba, hindi pa uso mga kondo noon. Rika. Pero sila ang nauna. Oo, kami pumipila kami noon. Oo. Kami din. Paano ba yan, partner? Yung sa Bliss, tingnan natin kung pareho din halos nito. For rent ba yan? Ay rent to own or bibilhin mo? Ang alam ko, that time, yung very, very accessible ang pricing. Oo. In other words, meron ng subsidiya ang gobyerno para hindi yung buong presyo ilalabas. Papasanin mo. Oo. So merong ayuda. Oo. 'di ba? So kaya marami nang ang ganda, tapos ang maganda pa doon. May parking na malawak. At walang bayad yung parking. Parking Wala. space, Kasi, di ba? Basta't resident ka doon. Kaya nga. At magaganda ang kotse. Di ba? Nung mga nandun, di ba? Dito kasi gusto ko malaman, partner, no? Ito ba ay para, katulad din ba ito ng 4-piece, di ba? Na ang mga pwedeng makakuha. Binanggit niya kanina yun, ano? Yung pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino kasi ito. Ayan. Asa na siya? Ayan, Viber Nakabalik na ba? Audio. Baka nakabalik Ayun, na si okay. Mayor. Mayor Francis, welcome back po. Mayor Francis, can you hear us? This is better. Yes. Opo. Good evening po muli. Ayan. Peter, maraming salamat sa pag-imbita sa inyong programa. Okay, thank you, sir. Yung huli po ninyong narinig namin, yung meeting po ninyo at ito nga po isang flagship project ni PBBM. Ano po? Please go ahead, sir. Okay, so yung binabanggit ko kanina, nagkaroon tayo ng pagpupulong with HUD, yung DSUD, Secretary Jerry Acosar, ito yung Department of Socialized Housing and Urban Development. Kasama natin si National Housing Authority General Manager Joe Bentay, DLG Secretary Benher Abalos, MMDA Chairman Don Artes, ang inyong lingkod, at yung mga Metro Manila Mayors. At nilahad nga ho ni Secretary Acosar ang programa na 4PH ni Pangulong Marcos, yung pambansang pabahay para sa Pilipina program, kung saan ang layunin nga po ay yung mga mamamayan natin na nasa informal sector areas ay mailipat sa decente at marangal na pabahay. So what the program intends to do is to use government property and various idle land bahay
So what the program intends to do is to use government property and various idle lands within the Executive Order 34 signed by the President as areas wherein public housing can be built. So, for instance, specifically sa San Juan, base sa aming pagpupulong kahapon, ako ngayon ay kasalukuyang nag-identify ng government property na sa tingin ko ay feasible na pagtayuan ho ng pabahay. Okay. In fact, I am going to meet Secretary Acosar next week to present my list to them for them to determine and study alin ho sa mga lupang ito ang pwedeng tayuan ng pabahay. How does it work, Mayor Francis? So hindi ito yung usual na napag-uusapan natin na nagpunta sa Bulacan at doon nagpapatayo ng low-cost housing at doon lilipat yung mga beneficiaries. This time, talagang as much as possible, you will stick with the locations within Metro Manila. Tama po ba? Yes, that is the objective, no? In city relocation, no? Ayun. Sapagkat ayaw nga natin, no, na ma-disrupt ang buhay ng ating mga mamamayan, sapagkat kung sila ilipat ninyo sa halimbawa kadalasan, no, sa Rizal o sa Bulacan, number one, malalayo sila sa kanilang mga trabaho, malalayo sila sa kanilang mga paaralan. In short, posibleng ma-disrupt po yung buhay nila. So the objective is to find relocation sites within the city. At isa po sa mga pinag-usapan nga kahapon ay yung staging area kung saan muna sila lilipat. For instance, dito sa San Juan, if my proposals will be approved by the DSUD and they gave a go signal that okay, sige, sa San Juan magtatayo tayo ng itong bilang ng mga building sa lugar na ito. Yung mga magiging beneficiaries po, syempre yung kasalukuyang tinitira nila ay kailangan nilang lumipat muna. No? They have to vacate their current areas. The question is, where do they go? So ang napag-usapan nga po ay yung mga staging area o kung saan man sila tutira for the next 1 to 2 years ay dapat within the city rin. So ang mode na napag-usapan ay magsiset up ng mga container vans in vacant lots owned by the government or even privately owned. Dito muna sila titira temporarily. Ipapatong-patong ho yung mga container vans so that in the next 1 to 2 years, dito muna sila titira habang ginagawa yung kanilang housing units. No? We have successfully done this before for our quarantine facilities, no, ng COVID. That's right. Meron ho kaming mga na-set up na mga container vans through the help of DPWH kung saan naging ano ho namin yan, quarantine facility. So we know it can be done. So base ho sa sinasabi ni Secretary Acosar, kung meron kaming ma-determine na mga staging area sa San Juan, doon sila magsiset up ng staging area. Para nga ho, hindi na sila kailangan lumipat pa ng malayong lugar. At the same time, kung saan man ginagawa yung kanilang pabahay, just possibly a few hundred meters away lang yung staging area. No, we have to now determine sa aming mga lungsod ano ba yung mga lupa. Number one, na pwedeng tayo ng pabahay. At next, kung sakaling ang magsisimula na yung mga pabahay na ito, during the process of construction, saan ho muna lilipat yung ating mga benepisyaryo? Mayor, am I right to assume na ito pong proyekto natin ng pambansang pabahay para sa Pilipino ay para sa ating mga informal settler families? That's correct. Opo. That's correct, Rika. So for the informal settler families, because the objective is to give them decent housing. So just to share with you po, dito sa San Juan, we are currently building the first high-rise in-city public housing building in the Philippines. 22 stories po yan. Nasa 18th story na ho kami. No? So 4 stories to go, matatapos na ho namin yan. So nakita namin ang kagustuhan ng ating mga mamamayan na magkaroon ng sarili nilang tahanan. No? Itong mga units na to will be in rent-to-own mode. No? Hindi to rent expense lamang. Huhulugan ito in the next 25 to 30 years. Okay. Pero hindi ho yan rental expense because at the end of your
partial payments, these units will be yours. No? Unlike yung nagre-rent ka, kahit mag-rent ka ng 10, 20, 30 years, in the end, hindi pa rin sa'yo yan. Opo. Ang kaibahan dito po, no, yung hinuhulog mo ay basically partial payment na. At mapapasayo ang mga unit na to pagdating ng panahon na makumpleto mo ng pagbayad. That's good for the informal setters po natin, no, na magkakaroon sila finally ng a house, a home to call of their own. Kanina po may na-mention kayo na tinitinan po ng ating LGU yung idle lands na pwedeng gamitin. Pag sinabi po nating idle lands, Mayor, are these yung government-owned land na hindi ginagamit? Or can we also look at privately owned land na hindi ginagamit ng may-ari? Pag sabihin ho natin idle land, no, it means hindi siya pinapakinabangan. That means vacant siya, walang nakatayo, walang structures. It can be in the form of government land or private land. So if ever meron tayong identify na private land at willing naman yung private owner na ipagamit halimbawa for 1 to 2 years as a staging area, DSUD and the national government can pay the private owner for the duration of the stay, construction the use of the housing units. So kunwari, 2 taon ho yan, babayaran ho ng DSUD yung mga private owners para dun muna i-set up yung mga container vans. Once matapos ho yung buildings, ay babaklasin yung mga container vans. Yan ho ang present sa amin kahapon. And it makes sense because in all cities naman ho, marami tayong nakikita ng mga lupang hindi naman napapakinabangan. So kailangan lang talaga ho na yung ating mga mayors na kailangan masigasig lang tayo to identify. Again, if I may share, no, dito sa San Juan, because of our limited parking spaces, ang ginawa ho namin, we identified idle lands, kinausap namin yung mga may-ari. Sabi namin, imbis na bakante yan at hindi nyo napapakinabangan, gamitin muna natin as parking facilities, no? So, revenue share. Iba-ibang mode pwede yan. Pwedeng meron lang arrangement with a private owner. Sometimes, no, we can just give them any incentive in exchange for the use of their land kung hindi naman nila ito ginagamit. So, the government can enter into these agreements naman po. No? So, maraming ways to really utilize itong idle land. Meron din kasi tinatawag ko na idle land tax, no? Na napapatawang ka ng buwis kung patuloy mong hindi pinapakinabangan ang because lupa. magagamit, no? Hindi na po, wala na po yung idle land. Yes, sayang naman kasi. That can be an incentive. Sige, wala ka nang babayaran. Alright. Mayor, one final matter, no? So even this early, kahit na hindi pa yan, it's not off the ground yet, nga, alam na ninyo kung more or less kung sino yung mga beneficiaries, ano? Ako ho, syempre determine ko na naman ho yung area sa San Juan na meron tayong mga informal settler families. Of course, we are now in the process of conducting an inventory. Tinatagging ho natin sila, binibilang natin yung mga pamilya, yung family composition nila, no? So that when the time comes that the national government indeed awards San Juan a certain number of housing buildings, matatansya na namin halimbawa 1,000 families, 2,000 families, no? Okay. Ang importante yung data hawak na natin. Ayan. Alright. Of Mayor, course, thank you po. Vertical yan. Thank you. Maraming salamat. Mayor Francis, will touch base with you again to find out kung anong development po niyang napakagandang proyekto na yan. Yes, please. And thank you very much for having me po. Our Thank pleasure, you Mayor. so much. Thank you. Thank you for your time. It's 6:10.